What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba yung totoong rason kung bakit hindi na naman nag-reply yung babae sa message mo. So kung bago ka sa channel na to, I'm Joms and I'm uploading videos about dating and relationships. Mainly, ang pinaka-sentro ng tinuturo o ng sinishare ko dito is about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, if you want to attract a feminine, loyal, loving, submissive, supportive woman in your life, then you want to improve your masculinity. So, yun yung sinishare ko kasi andun din ako sa journey na yon. I'm currently achieving my best masculine version of myself. So, lahat ng natututunan ko, lahat ng experiences ko, lahat ng knowledge na nakukuha ko, i-sinishare ko sa channel na to. Mainly, ang mas focus lang is nasa dating and relationship. So, kung ikaw din gusto mo ma-achieve yung best masculine version of yourself, then you want to subscribe to my channel kasi every week or almost every day nag-upload ako ng brand new videos na for sure makakatulong sa'yo. So, back to the video. Okay. So, the real reason kung bakit hindi na naman nag-reply sa message mo yung babaeng dinidiskartehan mo. Okay? Pag-uusapan natin yon. So, when it comes to the cell phone or when it comes to your phone, using your phone, huwag nyo dapat i-prioritize yung pagbuo ng relationship sa phone. Okay? Ang phone is ginagamit lang yan as a tool. Okay? Joms, as a tool for what? So, as a tool for you to set up something. Okay? Yun lang yung gagawin mo. Okay? Hindi mo mapapa-fall yung babae through phone. Hindi mo mapapalalim yung attraction niya through phone. Okay? Kasi when you're building a relationship, communication is almost, parang siguro, yung 70 to 80% ng ambag. Okay? Mahalaga yung communication when it comes to building relationship. And communication via text or via messenger, via chat, is hindi siya magandang way. Hindi siya magandang form of communication kasi wala doon yung body language. Okay? Wala doon yung non-verbal cues. Kasi when it comes to communication, 70% is non-verbal, 30% or mas lower pa ata eh. Okay, search ko ito. Search natin sa Google. Non-verbal communication. How many percent is non-verbal communication? Yan. If you're in doubt, nandito naman si Google. Ito, sabi dito, non-verbal communication is a huge part of how we connect. So, sabi dito, 70 to 93% is non-verbal. Okay? 70 to 93% is non-verbal. So, meron pa ditong another graph. Sinasabi, 55% is body language, 38% is your tone of voice, and 7% lang ang words. So, if pilit kang bumubuo ng relationship via phone only, okay, 7% lang yung ginagamit mo. 7%, so kumbaga, 7% lang ng lakas mo yung nagagamit mo. So, the other 93%, yung body language and yung tone, hindi mo nagagamit. So, very weak if you're trying to build a relationship via phone or via text. So, mas mahalaga talaga is na maaya mo siyang makipag-usap sa'yo face-to-face o in person. Yun yung duty ng phone. Yun yung tool ng phone. Okay? So, balik tayo dito sa main topic ng video. So, kapag hindi nag-reply sa'yo yung babae, okay, is very unnecessary na bigyan mo ng stress yung sarili mo. Because a woman's decision to reply or not is guided by her emotions, current mood, and how other men are making her feel in the exact moment. Okay? Dahil pabago-bago yung feelings at emotions nila, it is very unnecessary para bigyan mo pa yung sarili mo ng stress na isipin kung bakit siya hindi nag-reply sa'yo. So, alam ko kung gaano ka-stressful yung pag-iisip na, putya, hindi siya nag-reply, sinin na lang niya ako. Kasi galing ako dun dati. I'm very anxious, overthinker guy before. And alam ko yung pakiramdam, sobrang stressful, lalo na kung binibigyan ko ng bigat yung pag hindi niya pag-reply. Okay, masyado kong attached sa attention na binibigay niya sa akin.
So, her behavior on the phone is simply just a reflection of her current emotional state. At ang emotions ng babae ay parang weather, paiba-iba, pabago-bago. Hindi mo maintindihan. So, unnecessary lang yung binibigay mo, unnecessary stress lang yung binibigay mo sa sarili mo if you're trying to figure it out. Okay? Another thing, minsan sinasadya nilang hindi mag-reply sa text. Okay? To test if the man will become needy, anxious, or double text out of desperation. Okay? That's another test na ginagawa ng babae to see kung gaano ka ba kalakas. Kung if you are strong enough for her. Again, women are attracted to strength and yung test na ginagawa nila is biologically programmed, subconscious nilang ginagawa yan kasi they are looking for strength. Okay? Minsan di nila naiisip yun na, i-test ko nga to. Usually, subconscious nila ginagawa yung test. Okay? Magaling sila doon. That's their biological programming to choose the strongest option for them. Okay? So, iti-test nila. Kapag na-try sila, sinasadyain nilang hindi mag-reply sa'yo to see if you will become needy, anxious, or magdo-double text ka sa kanila. Okay? So, isa sa maling akala ng mga lalaki na kapag hindi nag-reply yung isang babae, feeling nila merong mali siyang nagawa or meron siyang maling nasabi, kaya itatry nilang i-solve o solusyonan agad yung problema. In which at the first place, wala naman talagang problema. Okay, sila lang yung gumagawa, yung mga lalaki lang na anxious, okay, yung mga nice guys, usually mga nice guys, mga torpe guys yung merong ganyang problem eh. Alam ko yan kasi galing ako sa pagiging ganun. So, usually, tayo lang talaga gumagawa ng problema na yung sa utak natin. Nag-overthink lang tayo. So, sa isip natin, kailangan natin siyang solusyonan agad. Kaya ang gagawin natin is magdo-double text tayo, yung tipong para lang, alam mo yun, para mabump yung message. Ano pa? Magsisend lang kung ano-ano. Kunwari, magsishare ka ng post, magsishare ka ng reel, or magtatanong ka ng random questions para lang hindi matapos yung usapan. However, kapag ginawa mo yon, it signals neediness. Yun pa yung reason kung bakit siya mawawalan attraction sa'yo. Okay? Because it signals neediness kasi you imply na need mo palagi yung attention niya. Again, neediness is the number one attraction killer. So, if you need, okay, kapag maramdaman niya that you need her just to feel happy, just to feel fulfilled, just to feel validated, you need something from her, doon na siya mag-start mag-repel, okay? Doon na siya, hindi na siya ma-attract sa'yo, mare-repel mo na siya. Okay? So, the majority of men fail this feminine test. Na kapag hindi nag-reply yung isang babae, ayan na yung mga pinagagawa. Because, again, torpe, nice guys sila. They failed this kind of test because they are being needy. Na wala silang sariling mundo. Na ginagawa nilang mundo yung babae. Naka-attach sa babae yung happiness, yung fulfillment nila. Yun yung typical nice guy. Typical torpe guy. Sobrang attached sa girl. So, dahil pinapakita mo na wala kang ibang ginagawa sa buhay mo kundi kunin ang pansin niya. Kasi constantly needing her attention shows weakness. So, kapag pinapakita mo na wala kang ibang ginagawa sa buhay mo kundi kunin yung pansin niya, the lack of structure, purpose, and self-sustainable life will repel her. Pag naramdaman niya na wala kang structure sa buhay mo, wala kang purpose kundi siya lang, at wala kang self-sustainable world, ibig sabihin, hindi mo kayang, again, the word itself, self-sustainable. Kung nanonood ka ng mga past videos ko, dinescribe ko na sa inyo kung ano yung self-sustainable world. Ibig sabihin lang nun, kaya mo mabuhay ng mag-isa, kaya mo maging masaya mag-isa, kaya mo maging proud sa sarili mo na mag-isa. Okay? Na yung ibang tao is bonuses lang yun sa'yo or multipliers lang sila sa'yo. Pero kaya mo magkaroon ng mundo mag-isa. Okay? If wala kang purpose, wala kang structure, wala kang self-sustainable world, marerepel mo yung feminine. Okay? Kapag nag-demonstrate ka ng any signs of unattractive, needy behaviors, the woman will instinctively, subconsciously pull away.
Kasi again, they are biologically looking for the strongest option, the strongest mate. Kaya kung gusto mo ma-attract sa'yo ang babae, stop chasing for her attention. Kung hindi siya nag-reply sa'yo, stop chasing for her attention dahil mas palalalain mo lang yung sitwasyon. Stop trying to text her all day. Stop trying to prolong the conversation, the interaction for the sake na ma-prolong mo lang siya, for the sake na makuha mo lang lagi yung attention niya. Because it will not help you. Okay, kung nag-uusap na kayo ng girl and nagre-reply siya sa'yo, then most probably meron ng attraction yan kahit papaano ng onte. Gusto lang natin magkaroon ng clear signs. Okay? So, ang pinaka-clear na sign na pwede niyang ibigay sa'yo is pag pumayag siyang makipagkita sa'yo in person at makipag-date sa'yo. Okay? Don't fuck it up. Don't fumble the bag by constantly chasing her attention. By constantly trying to message her. Kasi doon na mag-start mawala yung attraction. Doon na mag-start na ma-repel mo siya. Okay? So, makikipag-usap ka lang sa babae kapag convenient sa'yo. Okay? Baka kasi natanong nyo, Jom, paano ba gagawin ko? Ano ba gagawin ko sa phone? Okay? Makikipag-usap ka lang sa babae kapag convenient na sa'yo dahil natapos mo na lahat ng kailangan mong gawin para buuin yung buhay na gusto mo. Okay? Hindi dapat every hour, every minute is nakikipag-usap ka sa babae. Hindi mo kailangan yan to attract them. Kasi again, 7% lang yung nagagamit mo. 7% lang ng kapangyarihan mo yung nagagamit mo kapag sa phone ka lang nakikipag-usap. Kapag sa text or sa messages ka lang nakikipag-usap. Wala silang nararamdaman sa words. Okay? Mas nakakapag-attract ka ng tao if nagagamit mo yung the other 93%, yung body language and the tone of voice. At magagawa mo lang yon through in person. Okay, doon ka talaga makakapag-attract ng tao. Doon ka talaga makakapag-build ng relationship. Doon ka magkakaroon ng effective communication. Okay? So, makikipag-usap ka lang, makikipag-text ka lang kapag free na yung oras mo. Okay? Tapos mo na buuin, tapos mo nang i-improve yung pagkakaroon mo ng self-sustainable world. Ibig sabihin, tapos ka na mag-workout, tapos ka na gumawa ng pera, tapos mo nang alagaan yung sarili mo, tapos mo nang i-improve yung sarili mo, tapos ka nang gawin yung dapat mong gawin para gumanda yung buhay mo. Okay? Usually, gabi ka na dapat nakikipag-usap sa mga babae kapag free time mo na lang talaga. So, hindi mo dapat sila priority. Ang priority mo is yung sarili mo at yung sariling buhay mo. Okay? Yung gusto mo, yung pangarap mo, yung purpose mo, yun dapat yung priority mo. Second lang sila sa priority. Don't worry, gusto rin ng feminine na second lang sila sa priority mo. Kasi, again, attracted sila sa lalaki na merong purpose, na merong direction, at mukhang masaya kung saan siya papunta. Doon sila attracted. So, kaya kapag hindi sila nag-reply sa'yo, dapat wala lang sa'yo kasi may mga priorities kang mas mahalaga sa buhay mo kaysa sa kanya. Okay? It also shows that your life is not controlled by your phone. So, kapag nag-pull back siya sa interaction, kapag hindi siya nag-reply sa'yo, ang best move is to pull back also. Don't try to, wag mo na siyang kulitin. Again, tao yan. Hindi yan chat GPT na kapag anytime na gusto mo siyang kausapin, isasagot. Tao din yan. Okay, sobrang dami mong kalaban pa sa attention niya. Merong sa phone, 'di ba? Sobrang dami diyan. Pag lumitaw diyan yung TikTok, pag lumitaw diyan yung YouTube, lumitaw diyan yung notification sa Facebook, wala na. Sobrang liit na lang ng attention span ng mga tao ngayon. Lalo na babae. So, don't expect na magre-reply siya agad sa'yo. Don't expect na magre-reply siya lagi sa'yo. That's why only use the phone as a tool to set up for a real life meetup or in-person meetup. Yun lang yun. Tapos sa in-person kayo, sa date kayo mismo bumuo ng relationship. Sa date mismo kayo magkwentuhan. Mag-get to know. Doon dapat yun ginagawa. Okay? So dapat every conversation na ginagawa nyo sa phone should be intentional. Meaning, it moves you closer to a real life meetup. Makikipag-usap ka lang
na meron kang intention na ayain siya makipag-date. Okay? Kasi kung hindi, walang mapupuntahan yung pag-uusap nyo sa phone. Nagsasayang ka lang ng oras, energy, at pera mo na dapat ginagamit mo majority sa pagpapaganda ng lifestyle o ng buhay mo. So, yun lang yun. So, if you want to know and ano ba yung tamang way, kunwari, nag-pull back siya. Joms, paano ako makikipagkausap ulit? Di ba nag-pull back ako, ilang araw ko bago ako mag-chat ulit. Ganyan. Kung gusto ko ng girl, usually siya naman talaga mag-i-initiate ng contact. Pero kung medyo pa hard to get, di mo pa rin alam kung gusto ko ba niya o hindi, pwede ka naman mag-initiate ulit ng interaction after a few days, maybe 3 to 5 days. Again, dapat mas mababa siya sa priority list mo. So kapag nag-initiate ka ng interaction, meron akong tinatawag na low pressure vibe check. Kasi usually, ang ginagawa ng guys is nagtatanong ng logical questions para mabuhay ulit yung conversation, in which hindi dapat. Kailangan vibe check, energy check. Usually, sesendan mo ng picture ng pagkain, ganyan, or magre-reply ka sa stories niya. Parang you are trying to invoke her emotions. So, yun. So, kung gusto mo malaman kung paano yung tinatawag kong strategic pullback na ginagamit ko para ma-hook lalo yung babae when it comes to texting, at paano mag-reactivate ng conversation gamit yung low pressure vibe check, kasama yung phone seduction guide and Ghostbuster protocol sa mega bundle sale ko. So, dahil magpapasko na ngayon at mag-New Year at magba-birthday na rin ako. Ang birthday ko is January 1, guys. So, gumawa ako ng regalo, munting regalo para sa inyo. Ayun, nawala. So, gumawa ako ng regalo, munting regalo para sa inyo. So, binundle ko lahat ng available masculinity and dating programs ko in one. So, kung ikaw ay lalaking gustong maging confident, i-improve yung masculinity at magkaroon ng loyal, loving girlfriend pagdating ng 2026, then you might want check yung munting regalo na ihahandog ko sa inyo, yung offer ko sa inyo. Ang tawag ko dito is Mega Bundle Sale, in which makukuha mo na lahat ng dating and masculinity programs ko na in-offer ko noong 2025. So, during this year, I helped almost 1,200 men. So, makikita mo yung mga testimonials niya dun sa link na ibibigay ko sa inyo. Nandiyan sa description box. So, basahin nyo na lang yung mga testimonials nila and sila na lang yung magpapatunay kung gaano ka-effective yung mga tinuturo ko sa loob. So, if you want to know more, nandyan sa description box, click nyo na yung link or nandyan sa pinned comments, check nyo na lang siya. So, yun. So, if you enjoy this video, like, comment, and subscribe. And kung gusto mo pa ng iba kong videos, eto, merong sinuggest si YouTube sa'yo. Ibig sabihin, yan yung video na sa tingin niya makakatulong sa'yo based sa mga pinapanood mo before. So, yun lang. Hopefully, to see you on the next one. Let's go.